kababayan. Okay. Next. Ito naman, mga ka-GP Natics. Naku po, De La Rosa, bumigay na, nilaglag etong si Digong. Totoo ba yan, GP Natics, ka-GP, JNK, na itong si De La Rosa, bumigay na? Mga kababayan, itong si Senator Bato, umamin po na ang warrant ni Digong ay valid. Oh, bakit kaya biglang nagbago ang ihip ng hangin dito kay Senator Bato? Aba, hindi ko rin alam, mga kababayan. Pero ito po, tingnan natin kung bakit nagkakaganito. Di kaya GP, itong si Bato ay talagang trinayder na, itong si Digong? Hindi kaya GP, itong si Bato ay tuluyan ng iiwanan? Di ba nagtatago siya ngayon? Hindi ko po alam kung nagtatago itong si Bato de la Rosa, pero ang isa sa mga talagang nakatutok tayo o nakuha yung atensyon natin ay itong si Senator Bato, mga kababayan, umamin. Di ba nung una, sabi niyang ganon, ang ICC ay walang jurisdiction sa atin. Pero bakit biglang-bigla, itong si Senator Bato, biglang ganito ang kanyang statement. Sabi niya, De La Rosa concedes Duterte warrant valid. Oh. Demoy P from Canada. Shoutout sa inyo ha. Ano ba ibig sabihin ng concedes, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Para po sa kaalaman ng iba, okay, type natin, i-ano natin, concede, meaning. Concede. Sabi dito, admit that something is true or valid after first denying. So dahil nung una, itong si De La Rosa, sinasabi niya na yung warrant daw ng ICC is not valid. Pero kung nag-concede siya, ibig sabihin, ibinigay niya na. Okay, sige, yan ay valid. Parang nagbago na yung kanyang decision. 'Di ba? Despite the fact na nung una, ito ay kina-question niya. Pero ngayon, valid na sa kanya yung warrant of arrest ni Duterte, mga kababayan. O ano pang sinabi niya rito? Grabe ka, De La Rosa ha? Bakit kaya biglang nagbago? Sabi rito, Manila, Philippines, Senator Bato de la Rosa again backpedaled on his previous position challenging the legality of the warrant of arrest or of the arrest warrant that the International Criminal Court had issued against former President Rodrigo Roa Duterte. De La Rosa, the former Philippine National Police Chief who enforced Duterte's bloody crackdown on drugs, conceded on Saturday that the arrest of his former boss on March 11 was legally sound. Nako, De La Rosa. Anyari. Anyari, sir. Okay. We're not questioning the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. De La Rosa said in the interview on DWIZ. Otherwise, Duterte should have been released from detention and returned to the country if there's no warrant of arrest. Medyo iba na naman. Parang magulo yan na ba to ah? So there's no question about the validity of the warrant, he said. But De La Rosa said, what remained questionable was the decision of the Philippine government. So, hindi niya na daw kina-question yung validity ng warrant. Ang kina-question niya, mga kababayan, ay yung bakit daw tayo, ang gobyerno natin ay nakipag-coordinate sa International Criminal Court. 'Di ba? Para i-implement daw, mga kababayan, the International Criminal Police para i-implement yung sa ICC. Parang timang lang itong si Bato. Ikaw nga nag-concede ka na sinabi mo, yung yung warrant of arrest ay ito ay valid, legal. Tapos ko question ka pa. Hindi ko na malaman dito sa mga utak ng mga taong ito Pero since sinabi mo na ito ay legal, Mr. Bato de la Rosa, huwag ka nang kumwestiyon. Diba? Sinabi mo ng legal Kasi kung kukontra ka pa,
it really contradict your statement that the warrant of arrest is legal. Pero sa amin, kahit anong bawi mo, sinabi mo ng legal ito, umamin ka na. 'Di ba? So nilaglag mo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga siya nandoon sa dahig ngayon dahil sabi mo legal ang warrant of arrest. So what is the question there, mga kababayan? Kung sinabi mong legal ang warrant of arrest, di dapat wag ka na mag-question pa. Article 59 yata ang pananggaan nila dyan, GP. Mga kababayan, ang Article 59, base sa aking pagkakaintindi, dapat, ang sabi kasi ng Article 59, dapat iharap muna ang subject, di ba? Ang inaaresto ng ICC sa competent court. Ang problema kasi mga kababayan, nasan ba ang ating competent court? Di ba ang competent court natin ang ating local court? Ang problema, paano may apply sa kanila ang Article 59 kung tayo po ay hindi na member ng ICC? So therefore, yung Article 59 ay automatic mawi-waive kasi dapat ang may competent authority, competent court na tinatawag ay yung mga member po ng ICC. Sino ba ang member ng ICC? Dahil hindi na tayo, kung saan siya unang, halimbawa siya po ay dadalhin sa dahig, sa Netherlands, doon siya muna iaharap. Diba? Pag hinarap siya doon, saka siya i-detain. Yun na kasi ang mali. Disisihin nila, etong si Rodrigo Roa Duterte, siya kasi siya ang unang kumalas or siya ang nagpasya para kumalas tayo sa ICC, sa Rome Statute. So therefore, kasalanan niya. Diba? Tapos ngayon nahanapin nila yung Article 59. Ang Article 59, yan ay applicable only doon sa mga member ng ICC. Kasi competent court ang hinahanap dyan. O sana tama ako mga kababayan. Habang mo GP Sabi ni Jay Liamson, aligagana si Bato, ikaw ba naman may warrant at kapag mahuli sa ibang bansa, siya dadalhin kaya magiging balo siya lalo. Doon correct. Yung tingin ko kaya paiba-iba yung statement ni Senator Bato, mga kababayan, dahil tinitingnan niya, tinitimbang niya, baka sa susunod, siya na yung uhulihin. Baka sabi niya siguro, baka patawarin pa ako nito mga to. Baka mamaya, protektahan pa ako ng mga to. Tingnan ko nga, aminin ko nga muna na talagang legal ang warrant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Sir Leo, nagpapapansin lang yan si Bato. Bongo, malapit na kasi natin silang sentensyahan. True. Mga kababayan, di ba? Yun lang yun eh. Pero ang masaklap, may mga statement ka na nilalaglag mo na yung mga kakampi mo. Parang nagbabago ng ihip ng hangin. Parang ikaw, nagiging malambot ka na. Imbes na ikaw ay isang bato, mga kababayan, para ka ng putik. Di ba, Ma'am Adela Castillo? Oh. Nako. Hindi na siguro ako magtataka pag sa susunod niyan, malalaman ko na itong si Senator Bato, mga kababayan, umiiyak na at nagsasabi na, no, kasalanan namin ang lahat. Inutusan talaga nila ako. Meron talagang reward system. Marami talagang mga napatay. Sabi niya Miyaka Ackerman, kumalas sa ICC para di siya mapanagot. He's not smart enough. Actually, akala ni Digong Duterte that he is smart enough, mga kababayan, sa pagkalat sa Rome Statute. 'Di ba? Sa pagkalas, sabi niya, ligtas na siya. Hindi niya akalain, mga kababayan, dahil syempre, sabi niya, ano na tayo? Dahil kumalas na tayo, hindi na ako hahabulin yan sa aking mga kaso. Hindi niya nakita, there is, mga kababayan, an Interpol that can implement yung warrant of arrest. Kahit na tayo ay hindi na member ng Rome Statute, hindi po nakita nila Digong Duterte yan. So therefore, tama ka, Miyaka. He is not smart enough. Diba?
Because he did not see coming itong Interpol para hulihin siya. Cheryl May, Saint Mary. Oh. Yun lang yun eh. Sabi ni Mary, tama ba? Mary Nida Conin. Tama po na ipaliwanag ni Attorney Bueno kung bakit hindi pwede kay FPRRD ang article na yan. Hindi tayo member ng ICC. Siya ang nasampulan sa ginawa niya. Kita nyo mga kababayan? Hindi ko napanood yung kay Attorney Bueno na paliwanag ha. Ang pinakinggan ko lang actually, yung usapan ni Secretary Boying Rimulya at ni Amy Marcos na kahit na inis na ako, dududot-dot na ako dito, naka-headset lang ako para mapakinggan ko. Di ko na tinitingnan yung mukha ni Amy. Di ba? Dapat kasi kumalas din siya sa Interpol kaya lang malaking problema. Hindi. Ang tanong kasi dyan, siguro una, dalawa lang ibig sabihin yan eh. Hindi niya nakita or hindi niya naalala yung Interpol or mga kababayan, hindi niya nakita na pwedeng gamitin yung Interpol sa paghuli sa kanya. 'Di ba? Kaya hindi nila nagawa ng paraan. Okay? Sabi ni